Sige ka, mag-aasawa ng iba yan. So, dapat iwasan ang bisyo. Amen? Meron tayong bisyo ng serbisyo. Praise God. Panapagan muli natin ang Panginoon. Alam ko naman, inaabangan niyo yung pag-uli. Kunyari pa kayo, dumaan din ako sa kalagayan niyo. Hindi tagapakinig din ako. Minsan yung palakpak na, hindi ko pa hihinto yan. Ramdam ko yan, pinagdaanan ko yan eh. Sabi mo sa katabi mo, pakatotoo ka. Bago ako tinayo ng Diyos dito, inupuri ako ng Diyos dyan. Kaya nararamdaman ko pero yung mga pakiramdam. Nasa psychology natin yan. Pero sa church meetup na to, wala na. Amen? Praise the Lord. Pangatlo po at panghuli. Ano yung unang biblical role, basic biblical role of father? The father as a priest in the family. Next, the father as a prophet in the family. Third, the father as the pastor in the family. Pastor. Our good example here was Moses. Ang magandang example dito, tatay bilang pastor ng pamilya, si Moses. His function in his family was a shepherd. Bakit ko nalaman? Si Moses ay pastor ng kanyang pamilya. Kilala niyo ba yung kanyang biyanan, si Jethro? Biyanan niya, si Jethro hindi lang priest. He is also a shepherd. Meron siya talagang pastulan. Dahil naging manugang niya na si Moises, napangasawa ni Moses ang isa sa anak ni Jethro na si Zipporah. Binigyan niya ng pangkabuhayan. Yung kanyang tungkod na pangpastor, ipinasa na kay Moises. Kaya si Moses na pinagpapastol ng tupa ni Jethro. Kaya naging bread and butter ni Moses para sa pamilya niya ay ang pagpapastol. Yun ang kanyang source of income. Kaya nga nung dumating yung panahon na tinawag sa ng Diyos, what? To become a deliverer of the nation Israel from the land of Egypt for the nation Israel. Ang daming katulad ni Moses. Nagsimula sa kanyang mga personal defect. Lord, hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede dyan sa gusto mong mangyari na ako ang haharap sa Parao at makikipag-usap. Hindi ako pwede dyan, Lord. Bulol ako. Kasi ang kapal ng labi ni Moses. Pag nagsalita siya, nagtatalbugan yung magkabilang. Nakakita na kayo ng mga medyo makakapalang puso? Tama ko ba din? Parang ipuputa mo sa itsura. Nakapal talaga. Kaya, yun ang diferensya niya kung bakit hindi siya good speaker. Kaya ang Diyos nagpadala ng representative in the person of Aaron. Then, bandang uli, tinatawag pa rin siya ng Diyos. Sabi niya, hindi pwede. Paano yung pamilya ko? Ano sabi ng Diyos? Moses, what is in your hand? Ano sabi ni Moses? A rod! Tungkod, Panginoon. Anong sabi ng Diyos? Throw it on the ground. Now listen. Sa original Hebrew language ng Bible, hindi agad na itapon ni Moses ang kanyang tungkod nung hinihingi ng Diyos. Bakit? Susukin kang puto eh. Dito na bubuhay ang pamilya ko. Kukunin mo? Paano na kami? Maraming ganyan. Tinatawag ng Diyos, mga tatay na mag-ministry. No, natatakot. Ayaw bitawan ng kanilang mga tungkod na pinagmumulan ng kanilang kabubuhay. Para bang pag nag-ministry sila, papatayin sila ng Diyos. Hindi ho. Kung talaga may tawag ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, lalong i-bless ng Diyos ang pamilya. Amen? Hindi madali ni Moses bitawan ng tungkod. Ito ang kanyang security. Bread and butter ng pamilya niya. Pero eventually, God convinced Moses. Nung itapon niya sa tungkod, sa lupa yung kanyang tungkod, ano naging itsura ng kanyang tungkod? Na ayaw niyang bitawan. Ano naging anyo? Naging ahas. Nung makita ni Moses na naging ahas yung tungkod niya, napalayo siya sa kanyang tungkod na naging ahas. Ano pinapakita ng Diyos ko? Makinig po tayo mabuti. Kung ano man ang pinagmumulan ng ating kabuhayan, hindi natin pwedeng pagtiwalaan. Diyos pa rin ang pagtitiwalaan natin. Amen? Pinakita ng Diyos na Moses, yung bread and butter mo, hindi mo pwedeng pagtiwalaan ng panghabang buhay. Hindi ka sigurado dyan. Sa akin sigurado ka. Nung pinapulot na ng Diyos kay Moses yung kanyang tungkol, hindi naman kagad madali. Napulot ni Moses yung pinulot ni Moses, hindi kagad madali. Pag nagbabasa tayo ng Bible,
Gagamitan natin ang power of imagination. Hindi madali. Ulupong! Kukunin mo sa buntot. Siguro sabi ni Moses, "But Lord, yung tatang ko, hindi ganyan ang panguhuli ng ulupong, ha?" May technique. Pero sabi ni Diyos, kunin mo. Ang dinampot niya, ano nangyari? Naging bungkot ulit. Ang sabi ng bungkot ito, the rod of Moses became the rod of God. Ano mang nasa sa atin, kung hihingin man ng Diyos, hindi niya talaga kukunin sa atin. Kung bakit hinihingi ng Diyos yan, gusto ng Diyos ay makipag-partner siya sa mga bagay na nasa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos, hindi mo mai-surrender sa Diyos ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang anumang bagay sa buhay mo, totally nawawala yan. Pero kapag handa mo i-surrender sa Diyos yan, hindi mawawala yan. Dahil nandyan ang proteksyon ng Diyos. Di ba yun ang ginamit ng Diyos para handiin ang dagat? Yun ang ginamit ng Diyos sa tungkod para palabasin ang tubig? Mula saan? Sa bato. Amen? Kaya kung minsan marami tayong bagay na hawak-hawak, hindi ma-bless ng Panginoon kasi ayaw natin i-surrender na rin. Surrender muna natin sa Diyos at ibabalik din ang Diyos sa atin. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Si Moses po ay pastor ng kanyang pamilya bilang tatay. Anong trabaho ng pastor? To provide for the family. Mga tatay, hanggat may lakas pa kayo, hanggat may buhay pa tayo, hanggat malusog pa tayo, hanggat normal pa tayo, mag-isip tayo ng mga kaparaanan. Paano ba itataguyod ang ating pamilya? Alam niyo, ang kahirapan ay hindi natin dapat sisihin sa buhay. Ang kahirapan ay hindi permanente sa buhay. Kung magsisikap tayo, aangat ang buhay natin. Lalo na kung tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Walang permanenteng bagay sa mundo. Walang permanenteng sitwasyon sa mundo. Lahat nagbabago. Kung ipinanganak, sabi ng mga nagbi-business, mga networking, ito mga dialogue nila. Pero ako hindi ko pinapaniwalaan. Sabi nila, kung ipinanganak ng mahirap, hindi mo raw kasalanan. Pero, pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Saan mo sa Bible niya? Hindi totoo yun. Si Lazaro namatay ng mahirap Sa napunta sa langit. Kaya, pag-aaralan natin yung mga narinig natin sa paligid natin kung talaga ba kayo sa Biblia yan. Marami sa atin siguro, ganda ng salita nyo na. Saan sa Bible? Naintindihan mo ba natin? Kung pinanganak ang mahirap, magsikap ka. Pero sa iyong pagsisikap, aangat ka sa tulong ng Panginoon. Ako lumaki mo sa squatter area. Broken family, kinalakayan ko. Ang mundo ko, squatter, basurahan ang palengke ng Pasay. Maaga kaming iniwan ng tatay ko, 10 kami sa original, ito sa local. Wala tayong magagawa, lahi namin ang magandang lalaki. Kung meron man akong isang pinagsisisihan yung bagay niya. Yung nanay ko kasi, dating artista yun. Lumalabas yan sa LBN Picture. Kasama niya si Rosa Rosal, Ethan Richer. Ang pinakahuling pelikulang ginawa ng nanay ko under the LBN Picture ay yung Tres Ojos. Nanay ko ang leading lady doon. Ang kanyang leading man ay si Cesar Ramirez. Kilala niyo ba yung mga binabagay ko artista? Yung tatay ko, napakasawa ng nanay ko, napakasiloso ng tatay ko. Hindi na pinag-artista yung nanay ko. Sabi ko, sayang. Kung nagtuloy sa pag-artista ang nanay ko, baka hindi ako pastor ngayon. Baka ako isang artista. Nasa pangangalaga ako ni Kuya George. Baka nasa dance ako. That's incredible. Saka that's my boy. Maaga kami iniwan ng tatay ko sa makabilang bahay. Yung tatay ko. Ang naging mundo ko, palengke. Naabot ako alas 2, alas 3 sa madaling araw. Sa palengke ng Pasay, nangunguha ako ng bulong na karne. Mga karneng inupupod, mga antong, nakakalaso na. Sasapunin ko, babalawan ko, lalagay ko sa plastic, lalagyan ko yung yelo, bebenta ko para may pansugal. Yung po ang buhay ni Bishop Coleto nung wala pa ako kay Kristo. Pero alam nyo, ang Diyos may plano sa buhay ng bagong kasal. Dahil sa Diyos na bagong kalagayan ng buhay. Ako na wala ng pangarap na makatapos
nakatapos pa dahil sa hirap ng buhay. Dahil kay Kristo, dahil sa Diyos. Nakatapos, mataas pang narating sa pinag-aralan. Dahil sa biyaya ng Diyos. Basta't nandun ang pagsisikap. Sabi mo sa katabi mo, magsikap ka. Hindi lang dapat si John and Marcia ang sinasabihan ng magsikap. Bawat isa. Amen? Alam nyo, kahit wala yung tatay ko, dahil meron naman talaga tayong tatay na nasa langit, hindi tayo pinabayaran ng Diyos. Kahit namatay ng mga nanay ko, mga kapatid, hindi kami nagkawatak-watak, kami 10 magkakapatid. At yung 7 namin kapatid sa Davao, ka-close namin. Matindi ang bonding namin. Para kami nasa showbiz talaga eh. Kahit iba-ibang nanay, iba-ibang tatay, mga anak, iba-iba, magkaka-close kami lahat. Yan ang showbiz. Akala ko mga kapatid, sa showbiz lang may intriga, mas matindi pala intriga sa ministry. Di para din ako nasa showbiz. Minsan nga isang gabi, kasi dahil squatter area yung lugar namin, talagang masikip at madilim, puro adik ang nando. Umuwi ako, alauna, nasusumundaling araw. Born again na ako nun ha. Nagbabible study na ako. Minsan pagbaba ko ng jeep, naramdaman ko may bumabang isang malaking lalaki na naka-jacket na itim na makinta. Kami lang dalawa sa kalsada, alam ko ako sinusundan. So lakad akong gano'n. Lakad din siya. Pag hinto ko, kunyari, hinto rin siya, ayos ng sintas na sapatos. Sabi ko, isang subok pa. Lakad ulit ako. Lakad ulit siya. Kami lang nagkakasunuran. Pag hinto ko ulit, kunyari, nakagano siya sa pader. Sabi ko, ako sinusundan ito. Yung ginawa ko, naglakad-takbo na. Madali na. Naglakad-takbo na rin itong lalaking ito. Nung talagang, tiyak na tiyak mo ako sinusundan. Iskilita ko yung dadaanan, kabisado ko yun. Takbo na ako ng matuloy. Hanggang sa makarating ako doon sa pintuan ng bahay namin. Naramdaman ko, wala na sinusundan. Praise the Lord. Ito, mabigat mga kapatid. Nung paghawak ko doon sa doorknob ng bahay, ng pintuan ng bahay namin, bigla may malaking kamay na pumatok sa kamay ko. Sabi ko sa kanya, sino ba kayo? Anong kailangan nyo? Sabi niya, huwag kang matakot. Bakit to? Huwag kang matakot. Direktor ako ng pelikula. Kukunin kitang artista.